everyone, I am here in Andap, New Bataan, Davao de Oro, and as you can see behind me, the surroundings are incredibly beautiful. And this place is one of the most well-known destinations for people called Mayo Bridge. Despite its beauty, this place holds a sorrowful history. Iyog siya na mukhang hindi mabubura. Nagkawasak-wasak ang lasingko hanggang alas 6 ng madaling Bagyong Pablo was one of the worst typhoons to hit the Philippines, bringing a lot of pain and sadness. Many people died because of Bagyong Pablo, and families lost their loved ones, leaving entire communities in tears. The typhoons destroyed many homes, wiping out whole neighborhoods and leaving people with nowhere to go. The most heartbreaking part was that many people went missing, and families are still looking for their loved ones, hoping to find them. Ug karon ania kita diri sa balay ni Tatay Sammy, usa sa residente diri sa Barangay Andap. Tay, sa pag-abot ni Bagyong Pablo, unsa man ang inyuhang nasinati? Di maayong punto. Actually sa Bagyong Pablo, balita gito siya ang panghitabo. Dili paingon sa Davao de Oro, paingon to sa Natuan. Pag-abot sa alas 4:15 sa kadlawon, nagsugod ang hangin o gangtod nga ang hangin ni padulong sa ibabaw o nagsunod ang ulan man sa hangin o hangtod nganing abot siya og alas 5 sa buntag. Nagkadako ang hangin ug ang ulan o usami nga dinhi sa among balay tungod kay nakita namo nga kusog na kayong hangin o ulan. Mibakwit mi sa among simbahan nga gamay pa kayo itong simbahan. O sa diha mi nga susulod sa simbahan nang tumba ang lubi o dito sa sulod nga hulog sa amo ang pulpit ug ang akong mga anak akong gidala dito sa simbahan sa panahon sa alas 5 na sa kabuntagon. O usa ko nga nagpanawag sa akong mga silingan nga panggawas mo sinyong balay tungod kay ang lubi na natumba o kusog na kayong hangin. Kung human pagka alas 6:30 ngadto sa alas 7 mingkrus na ang hangin o nangatumba ang daghang mga lubi o kami nanagan paingon sa simbahan sa Katoliko kaya ang among simbahan naigo na sa lubi. O pagdangat sa mga alas 7:30 dungog na ko ang pinakadakong bulhog sa tubig nga nagtingog na sa babaw. O mingon ko nga karon dili na gyud ron hangin. Tubig nagyud tungod sa kadako sa dahonog ug pagbuto sa babaw.
So, mihawa mi sa simbahan sa Katolik, o saan niya lang akong mga bata, 5 ka buok, namaktas mi, diri sa simento, paingon sa simbahan sa high school. O pag-abot na ko sa high school, namo, ning abot na ang tubig, gikan sa langwan, ning overflow, gikan sa langwan, o guman, nangita mi og laing balay. Pag-abot na mo sa ubos, nakakatkat mi sa balay, ni aning gaga, Bilyasan, tungkol kaya atong panahon na usa siya ka opisyal Sa barangay. o sa barangay Andap, o guman dito mi sa taas, saptang wapay kisame, dito mi sa taas, nagtindog, naglingkod mi, o nagtanaw mi sa tubig nga ning overflow nagikan sa langwan, o diha nagid agi sila tugkaran. So pag-abot sa oras, mga 7:30 to 8 o'clock, ning abot ang panahon nga nakita na nako ang nakubulhog gikan si babaw, o naanod among sinter, naanod among barangay, o Murag na waldas tanan. ning kuan na siya ning open naman ang tulay, kaya ang tulay may hinungdan ato nganong diri Nganong dako kayo og ganing tubig, ito napuno nabarahan. nabarahan siya. Oo. So pag-abot sa oras, mga alas 8 umingaw na ang panahon. Usa ko nga nanaog dito sa balay niya ning Kagawad Bilyasan, o miari mi diri sa mong area sa simbahan. Kung nakita na ko nga gikan sa Purok Ono, paingon. Pero mapalugod ka lang pag Emotional ka tayo. kita gyud namo, no, nga daghang mga tao ang misulti nga ang among center na ay mga 300 kabuok ang namatay gikan sa center, o dito gikan din sa among panimalay diri kutob ang lapok gikan sa Typhoon Pablo, o nakita na ko nga daghang mga tao ang nagpangita sa ilahang mga pamilya, o usa ko nga nangita pod kay na ako'y igsuon nga magulang o asawa sa akong igsuon, o akong pagumangkon, o asawa sa mong kumanghuran nga laki. Na missing or Miabot ang panahon gawa ni gyud namuto siya makit-i. Ang among nakita aktual na ay na sa ibabaw nga diri sa atbang namo gidahi, o isa mi ni kapitan nga nakaresyo, o nakita gyud namo nga patay na. O salamat kayo sa Ginoo nga barangay Andap usa ka lugar nga bisan og magbalin-balin ang mga tawo ron pagpuyo, pero kami wa gyud may mamalhin. O tong salamat kayo kay ang mga tao ni ato usa gyud nga equip, no, nibalhin sila puyo bisan karon wala pa sila sa gitawag og Tin City, pero at least ang mga tao di na tayo mahadlok panahon sa kagabion tungod kay safety na po sila sa bukid. Gawas lang kung ang Dios namo ay magpadala og kalamidad, kay wala gyud tay mahimo sa atong kaugalingon, o atong unang-unaon ang tanang panghitabo, no, usbon ko pag-ingon, tanang panghitabo gikatugot sa Dios ug naa siya katuyuan sa atong kinabuhi. So salamat kayo. salamat tay. So sa ato ang nakita, no, grabe jud og dili lalim ang nasinati ni Tatay Sammy kaniadtong bagyong Pablo. Sa bisan man nga daghan og mga problema, daghan og mga kalamidad na ning adto or nasa ilang nasinati, wala gihapon sila nawad-an og paglaom. Ug karon aniya kita diri kung asa gipangbutang ang mga pangalan sa mga nangamatay ug na missing kaniadtong bagyong Pablo. As we remember the tragedy, we honor the spirit of those who endured and those who are still missing. Andam's story is a testament to the power of hope and the resilience of the human spirit. The tower symbolizes the strength and resilience of the survivors and the community's collective efforts to rebuild and move forward after the calamity. It acts as a testament to the importance of disaster awareness, preparedness, and the need for effective response strategies to mitigate the impact of such natural disaster in the future. Bisan man sa kalisod, ang mga taga-barangay Andap wala gihapon na wad-an ug paglaom. Kining Tower of Hope usa sa simbolo
sa paglaom